Kaibigan, may magandang payo ako sa inyo. 10 possible signs na hindi ka healthy. Okay? Hindi naman to 100% sure. Pero kung meron kayo nitong 10 warning signs, dapat naka-alerto tayo. Titingnan natin kung may sakit ba o wala. Lalo na po, kung kayo ay lampas 40 years old, lampas 50 years old, siyempre mas may edad. Pag may ganitong 10 sintomas, mag-iingat tayo. Start na tayo ha. Number 1 sign na baka hindi ka healthy, unexplained weight loss. Malaking pinayat mo. Gaano kalaki ang malaki? Mga 10%. Palagay natin, namayat ka ng 10 pounds, o 10 pounds, 15 pounds, pero hindi ka naman nagpapapayat. Kaya pag may lumapit sa'yo, sabihin, uy, mukhang namayat ka ngayon. Ha? Kung bata ka, okay lang. Kung 20 years old, namayat. Pero kung medyo 50 years old na mamayat, nagsasangkin mga cheeks. Minsan kasi, yung mga kaibigan, or yung mga kasama sa bahay, hindi nila alam na mamayat na yung tatay-nanay nila. Kasi lagi nila kasama. Alam nila, normal lang yan, normal. Pero pag ibang tumingin, namayat. Bakit tayo natatakot sa 10 pounds na mayat basta-basta? Takot tayo sa cancer. Maraming cancer talaga, walang sintomas, namayat lang yung pasyente. Dahil sinisira ng cancer, kinukuha yung sustansya ng katawan, papayat na papayat hanggang lumala. Ibang cause ng biglang pagpapapayat bukod sa cancer, pwedeng overactive thyroid, baka hyperthyroid siya. Baka depressed siya. Baka may diabetes na hindi nakokontrol, uncontrolled. Pwedeng may liver disease, o baka may problema sa tiyan, hindi maka-absorb masyado ng mga pagkain. Okay? So, pag thyroid naman ang problema, bukod sa namamayat, pinapawisan, restless, laging naiinitan. Yan unexplained weight loss. Number 2 sign na hindi healthy, may lagnat. Kahit sabihin mo pasinat-sinat lang, mababang lagnat o mataas na lagnat, dapat walang lagnat. Kung mababa yung lagnat, lalo na sa hapon, pwedeng tuberculosis yun. More than 37.6 degrees, lagnat na yun, baka may TB. At yung mga mabababang lagnat, pwede rin cancer, tulad ng lymphoma, leukemia, low-grade fever din yun. Pag mataas naman yung lagnat, pwedeng may urinary tract infection, pwedeng may viral infection, pwedeng tonsillitis, madali lang gamutin, pero pwede ring pulmonya, pwedeng meningitis, pwede ring endocarditis, isang infection sa puso. So pag may lagnat, hahanapin yung cause ng lagnat. Pag sa may edad, 4 days fever, pang 5 araw, kailangan magpa-check up na. Hanggang 3-4 na araw lang dapat ng trangkaso. Okay? Pag sa bata naman, let's say 2 years old pa lang, pababa, may lagnat, 2 araw pa lang may lagnat, pa-check up nyo na. Kasi sa mga babies, dapat mas alerto tayo. Okay? Number 3 sign na hindi ka healthy, hirap huminga palagi. Okay? Merong nahihirapan huminga, parang hinahabol mo yung hininga mo, pwede dahil mataba ka lang, pwede nagkakaedad, kulang sa kondisyon, kulang sa exercise, o umakyat ka sa mataas na lugar, mababa yung oxygen. Pero meron namang nahihirapan huminga na may problema na sa puso. Diba? Pag mahina ang puso, may heart failure, hindi rin makahinga. Pag may sira ang baga, okay? Bronchitis, emphysema, kakasigarilyo, may hika, may pulmonya, meron pa nga pulmonary embolism. May pulmonary embolism mula yung sa mga varicose, malalaking ugat sa paa, nagba-blood clot sa lungs, delikadong pulmonary embolism. Hindi makahinga, nakamamatay. So lung or heart problem, hahanapin natin yan. Papa-x-ray, papa-2D echo, kung laging hirap huminga ang mga magulang natin, mga may edad. Ay, 40, 50, papa-check mo na. Panic attack. Kung nagpapanik ka, kala mo mamatay ka na, dahil papanik attack ka, hinahapo din yun. Okay? Number 4 sign na posible hindi ka healthy, laging masakit ang tiyan. Kung paminsan-minsan lang sumasakit ang tiyan, baka gutom lang yun, di ba? Pero yung masakit na, let's say sa bandang kanan, tapos tumutubong sa likod, pwedeng gallbladder stone. Di ba? Bato sa abdo, maraming may gallbladder stone, lalo na sa kababaihan, di ba? May kodigo kami. Fat, 40 years old, female, flatulent, lagi mahangin, pwedeng gallbladder stone. Pag ang sakit naman sa may gitna ng tiyan, tapos bababa sa may kanang bahagi ng tiyan, appendicitis po yun. Appendicitis yun. 2 to 3 days, pupunta sa may kanang baba ng tiyan, hindi nawawala, pa-check natin kung appendix. Yung laging masakit sa sikmura, pwedeng ulcer. Pag tuloy-tuloy yung ulcer, nalilipasan, pwedeng dumugo yan. Di ba? Pwedeng GERD, or yung hyperacidity. Pwede rin suka ng suka. Merong tao ngayon, kakain susuka, masisira itong esophagus niya. Delikado po yun. Merong taong may ganung gawain, para siyang bulimia. Gusto magpapayat, kain ng kain, tapos sinusuka niya. May mga babae dumadaan sa ganyang stage kasi gusto nila magpapayat. Hindi po maganda yon. Okay? Isa pa, pwedeng appendix, gallbladder stone. At syempre, concerned din tayo, merong mga pancreatic cancer, stomach cancer na masakit din ang tiyan. Number 5 sign na hindi healthy, matindi ang manas sa paa. Okay? Ako nga, pag may nakikita akong pasyente, naka-wheelchair, lagi ako nakatingin sa paa. Sabi nga ng magulang ko, nung nabubuhay sila, nako, pag may manas na, may kasabihan yan, tagilid na kung may manas. Ngayon, merong manas na hindi naman delikado. Diba? Yung laging nakatayo, security guard o sales lady sa mall, lagi nakatayo, pwede magmanas sa hapon. Kaya yung paa natin malaki sa hapon, di ba? Kasi nga, pag nagkakaedad tayo, more than 40, 50 years old, yung ugat natin sa paa, yung arteries and veins, hindi na ganun kaganda.
hindi na ganun kaganda yung pagka-rubbery ng mga arteries and veins natin, ayaw na umakyat yung dugo, naiipon na sa paa. Dati hindi tayo nagmamanas, ngayon pag 40, 50, 60, mas nagmamanas na. So okay lang yung ganung manas, itulog mo lang, itaas lang yung paa, kinabukasan mawawala na yung manas. Yung sinasabi kong delikadong manas, yung manas na manas, yung pag diniin mo talaga nakalubog, parang hindi na umaangat ulit. Yung matinding manas, may mga 5 liters yan eh. Yung manas hanggang sa bukong-bukong, sa ankle, at least 5 liters of water yan na kailangan ialis sa katawan. So bakit nagmamanas? Tatlong dahilan, heart failure, mahina ang puso. May high blood, may sakit sa puso, may atake sa puso, mina yung puso, heart failure. Second, may liver problem. Alcoholic, lakas uminom ng alak, nasira na yung atay. Pangatlo, kidney failure. Hindi na gano'ng umiihi, nag-iipon ng tubig sa katawan. Pag kidney failure, ang manas, hindi lang paa, pati yung muka, maga yung muka. So, pag matindi ang manas, pa-check tayo sa isang family medicine, internal medicine doctor, baka heart failure, liver failure, or kidney failure. Pero kung konting manas lang, baka dependent edema lang, yung kakatayo. O, katulad ngayon, lagi tayo nakatayo. Number 6 na sign na ayaw natin, yung laging pagod na pagod. Nakatulog na siya ng 8 oras, pagod pa rin palagi. O, bakit sobrang pagod? Pwedeng may hypothyroid, pwedeng maraming toxin sa katawan, baka pangit ang dieta niya, o kulang sa nutrisyon. Baka anemic, laging pagod, di ba? Daming may anemic dyan, lalo na sa babae. Malakas reglahin, nagiging anemic. Pwedeng may cancer din, yung laging pagod. Pwedeng diabetes na hindi controlled. Bata man may diabetes, type 1 diabetes, nanghihina din. Type 2 diabetes sa matanda, nanghihina din. Any chronic illness, nakakapagod. O sobrang stress. Number 7 sign, babantayan natin, dark yellow urine. Masyado ano bang dark yellow? Parang ganito, Doc Lisa, lapit tayo. Parang ganito yan, no? Dapat green, yan, no? Pag ganyan pag ganyan dark yellow, kinuha kayo sa halaman. So, pag very dark yellow na, medyo may pagka-greenish pa yung ihi, kidney failure po yon. Hindi po magandang sign yun. Kasi ang kulay ng ihi, dyan mo malalaman kung healthy o hindi yung tao. Okay? Pag masyadong madilaw, uminom pa rin ng tubig, uminom na nga ng tubig, madilaw pa rin, baka may UTI, may infection. Pag ang ihi nyo masyadong mabula, parang iced tea na bula, tapos hindi nawawala yung bula, pwedeng may protein sa ihi. Bakit may protein sa ihi? May kidney problem. May kidney problem, may diabetes, nasisira ang kidneys. Delikado po yun. Papuntang dialysis and kidney transplant, hindi natin kaya yun, di ba? Medyo mahal yun sa atin. So yung kulay ng ihi, paano di masisira ang kidneys? Inom lang maraming tubig. Bago mag-exercise, pag pinapawisan, basta pag nakita nyo yung, di ba, pag pupunta kayo sa gas station, pag umiihi kayo sa urinal, may nakasulat doon na drawing, ewan ko kung anong gas station, yung Petron ba yun? Sasabihin, if your urine is dark yellow, you should drink 1 liter of water. Actually, tama yun. So, sundin nyo yun. Gusto natin, malinaw lagi ang ihi. 8 to 12 glasses of water. Pinakamaraming inom ng tubig, 16 glasses. Huwag na lalampas sa 4 na litro. Yun na pinaka-maximum. Huwag nyo na sobrahan. Masama din sobre. So hanggang 16 glasses po pwede. Pinakamahina mga 8 glasses. Number 8 sign na baka may sakit yung tao, unstable yung personality. Nagbago yung ugali. Dati nakakausap kayo, parang wala sa sarili, kung ano sinasabi, confused, nagbabago yung personality. Maraming possibilities yan. Pwedeng may stroke pala yan. Actually, pwedeng may maliliit na stroke kaya nasisira na yung computer ng brain niya. Minsan, nakakausap. Minsan, parang Alzheimer's na. Okay? Meron din naman bipolar disorder. Bipolar, minsan manic. Manic, bibilin lahat ng kaya niya bilhin. Tapos, depressive. Yung depression, nagkukulong sa kwarto. Diba? Sa mga depressed. Meron din may mental problem. Yung mga schizophrenia. Okay? Pwede rin nagbabago personality dahil anemic, low blood sugar, may infection o dehydrated. O hypoglycemia. Medyo, So, pag may ganitong problema, papatingin din natin. Number 9 sign na baka hindi ka healthy, any bleeding sa katawan. So, ayaw natin makakita ng dugo, ha? Pag ang dumi nyo may dugo, yan, kakabahan tayo. Kasi pag ang dumi natin may fresh blood, pwedeng almoranas, nasugat lang, pwedeng anal fissure, pero pwedeng colon cancer. Pwedeng colon cancer. Above 40, 50 years old, lalaki, babae, naninigarilyo, may lahi ng cancer, rule out colon cancer tayo. Okay, basta may dugo. Pag ang dumi mo maitim, parang dinuguan, ganun kaitim, dugo din yon. Pwedeng may ulcer yun na dumudugo. So, any pagdurugo, hindi maganda. Pagdurugo sa ilong, nose bleeding. O, kailangan papacheck din. Kung paulit-ulit ang nose bleeding, pag nose bleeding ako, sasabihin ng ENT doctor ko, silipin hanggang dulo sa loob. Kasi nga, pag sinilip, naghahanap siya ng nasopharyngeal cancer. So, yun din ang tinitingnan. May pagdurugo sa puwerta. Let's say, ang babae, hindi naman niya regla. In between regla, pero dinudugo. Okay? Lalo na may edad, menopause na, dinudugo. Hindi ko maganda yun. Rule out cervical cancer, yun ang mga tinitingnan natin. Uterus cancer, kasi nga hindi dapat nagdudugo papacheck up sa OB, papapap smear. Pagdugo sa plema, pagdahak, may plema, may dugo, o titingnan yung baga. Pag-ihi, kulay pink, o dugo din yun. Okay? So any bleeding, ayaw natin. Hindi naman lagi masama, pero ayaw natin. Kaya ang tip ko nga pag uubo kayo, wag sobra lakas ang ubo. Pag iiri kayo, wag din sobra lakas yung iri. Okay? Pag hahatching, wag din sobra lakas.
May tao pag sinobra lakas mo, hatching, ubo, ire, pwedeng may mangyari. Merong nagdudugo sa utak. Merong nasisira dito sa tiyan, sa lakat. Merong naluluslus. Diba? Huwag yung bigla na sudden. Baka mapunit eh. Pwede mapunit yung katawan natin, lalo na pag nagkakaedad na. Hindi na ganun kalakas. Number 10. Last, senyales na hindi ka healthy, lagi kang inuubo at sinisipon. Laging may trangkaso. Every month, lagi nagkakasakit. So bakit siya tinatamaan lahat ng bakterya, lahat ng virus, ang bilis tamaan? Ibig sabihin, mahina ang immune system niya. Kahit kasi may virus, may bakterya, dapat nalalabanan ng katawan. So bakit lagi kang tinatamaan ng sakit? Ano meron sa katawan mo? Sobra ka bang stress? Meron bang mental problem? O baka merong tinatagong sakit? Baka may bukol na dyan tumutubo, kaya humihina. Baka may diabetes, hindi nagagamot. Baka kulang ka sa mga vitamin. Kulang ka sa vitamin C, vitamin D, kulang ka sa potassium, baka may kulang sa iyo. So, ipapacheck sa doktor at iinom rin ng mga multivitamin. So, sana po nakatulong to. 10 possible warning signs na hindi tayo healthy. At least, hopefully, meron tayong matulungan, meron tayong maligtas na buhay sa topic natin. God bless po.